Ang dyablo ay nagpapakawala ng lahat niyang armas sandatahan mula sa impyerno laban sa ating mga tahanan. Alam ng dyablo na kung nais niya tayong saktan, ang ating tahanan ang kanyang sasalakayin ng todo-todo. Si Satanas ang pinakadakilang maninira ng mga tahanan. Samantala naman ang ating Panginoong Hesus ay ang siyang dakilang tagapagtatag ng tahanan. Pinagsisikapan ni Satanas ang pagtatanim ng di pagkakasundo sa mga tahanan para sa tuluyang pagkasira nito. Ngunit dala-dala naman ng biyaya ni Jesus ang pag-uunawaan, pagkakaisa at pagkakabuklod sa pag-ibig ng mga tahanan na nagpapasakop sa Kanya. May nakapagsabi na we spend the first half of our lives fighting and arguing with our parents, and the last half of our lives fighting and arguing with our children. Maaaring ito ay bagay na nangyayari sa maraming mga sambahayan sa ating panahon. Datapwat, hindi ito ang nais ng Diyos na mangyari sa mga tahanan na kumikilala sa Kanya bilang kanilang Panginoon. Totoong bagay din naman na ating kilalanin na malaki ang problema ng mga tahanan sa ating panahon. Makikita natin ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nakukulong sa paggawa ng iba't ibang uri ng krimen. Gayon din naman ang pagdami ng mga tinatawag na broken homes. Maraming mga teenage girls between the ages of 12 and 17 ang nabubuntis at napipilitan na maging mga kabataang ina. At ilan pa kaya sa teenage pregnancy ang nauuwi sa abortion. Hindi lang yon, nakaalarma din ang pagtaas ng mga bilang ng mga kabataan na nagkakaroon ng o nai-infect ng STD, Sexually Transmitted Disease. At dahil dito, maraming kabataan ang nagtatangka o nauuwi sa suicide. Yan ang mga senaryo na nagpapakita sa ating lahat na di biro ang kinaharap na problema ng ating lipunan, ng mga tahanan, ng mga magulang, lalo na ang ating mga kabataan. Sa kabila ng mga gabundok na problema ng mga tahanan ngayon, may pinagkaloob ang Diyos sa sangkatauhan na special book called the Bible. At doon, isang aklat na tinatawag na Book of Proverbs ay makapagbibigay sa atin ng gabay on how to raise wise children. At yan ang nais kong ating pag-aralan sa umagang ito. Aking pinamagatan ang ating paksa, ang inyong anak, matalino ba o ang kabaliktaran? Proverbs chapter 1 verse 22. Kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Sa talatang ito, makikita natin ang tatlong salitang ginamit sa paglalarawan sa isang tao o sa isang kabataan. Una, ang salitang walang alam, the simple ones. Ang salitang ito ay tumutukoy sa mga kabataang walang muwang, gullible, o mapaniwalain. Ang susunod, yung mga nanunuya, scoffers. Ito yung mga tinatawag na smart aleck na nagmamatalino. At yung ikatlo, ang salitang hangal, o fools. Ang manunulat ng Proverbs, walang iba kundi si Haring Solomon. Una ay kanyang binanggit ang mga walang alam. Then, he mentions yung nanunuya, scoffers. And lastly, he mentions the fool, yung mga hangal. Tinawag ng isang Bible commentator ang talatang ito ng the evolution of a fool. Sa dahilan na walang hangal na nagsimulang hangal. Ang pagiging hangal
ay gawa ng sarili at ang nakalulungkot na bagay ay kapag minsan ito ay may tulong pa mula sa mga magulang. Nagsisimula ang isang kabataan bilang walang alam, simple ones, ayon sa ating talata. Kung ang simple ones na kabataan ay hindi aaksyonan, paglaon siya ay magiging isang manunuya, a scoffer. Kung ito ay hahayaan pang magpatuloy at di sasawayin, sa kalaunan siya ay mauuwi sa pagiging isang hangal. At kung magkagayon, ang isang hangal ay wala ng gamot at pag-asa. Sa ating pag-aaral ngayon, atin titingnan kung ano ang ipinakikita sa atin ng Diyos sa Kanyang salita tungkol sa kung paano magpalaki ng isang matalinong anak. Ating ifo-focus ang ating pag-aral sa mga teenagers. Ang unang uri ng teenager, ayon sa ating binasa, ang walang alam na teenager, the gullible teenager. Verse 22, unang bahagi. Kayong walang mga alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Ang walang alam ay tinawag sa Bible sa wikang Ingles na simple person. Ito ay walang kinalaman sa kanyang kakayahan sa pag-iisip. Nang panahon ng ating kabataan, marami tayong mga kamag-aral na di naman nagpapakita ng lubos na katalinuhan sa klase. Masasabi nating average lamang tulad ng nakararami. Ngunit sila ay lumaking mga matatagumpay at magagaling na doktor, mahusay na abogado, at ang iba naman lumaking kilala sa larangan ng edukasyon o naging magagaling na educators. Ang salitang simple sa talata ay nagmula sa salitang ugat na nangangahulugang bukas. Ibig sabihin, ang taong walang alam ay bukas ang kanyang kaisipan at napakadaling maimpluwensyahan. Isang kabataan na madaling matangay ng agos ng tubig. Ganyan ang kalagayan ng isang pangkaraniwang teenager. Kadalasan ang mga kabataang ito, ang tingin sa buhay ay simple lamang. Nais nila ang isang carefree life o buhay na walang alalahanin. At siya ay masaya kung kasama ang kanyang mga kabarkada. Ayaw niya na maging too serious sa maraming bagay ng buhay. Ang tanging gusto ng kabataang walang alam o ng simple ones ay easy life o yung tawag natin ngayon, chill-chill lang ang buhay. Alam kong karamihan sa ating mga matatanda, ganito ang takbo ng ating kaisipan at buhay during our high school days. Ang mga simple ones dito sa text ay mga kabataang kulang sa pangunawa tulad ng sinasabi sa Proverbs chapter 9 verses 4 to 6. Whoever is simple, let him turn in here. To him who lacks sense, he says, "Come, eat of my bread and drink of the wine I have mixed. Leave your simple ways and live and walk in the way of insight." Ang kabataan na binabanggit dito ay maaaring may angking talino, ngunit kapos sa pangunawa. In short, walang spiritual understanding o kaunawaan sa karunungan na mula sa Diyos. Kaya nga siya ay napakadaling matangay ng iba. Proverbs chapter 14 verse 15. The simple believes everything, but the prudent gives thought to his steps. Ito ang panganib na kinakaharap ng lahat ng mga teenagers. Madali silang mapaniwala. Para silang mga isda sa karagatan na madaling mabingwit gamit ang marketing methods ng napakaraming produkto na inaalok ng mundo. Mga pangangatuwiran o filosofiya na nadidinig nila mula sa iba't ibang bibig. Mga matatamis na pananalita at mga pangako ng mga bulaang guro ng iba't ibang relihiyon. At ganun din ang mga salita ng masasamang kabarkada. Bukas na bukas ang kanilang mga kaisipan upang paniwalaan anuman ang kanilang
madinig tama man ito o mali. Ang kapangyarihan ng peer pressure, public opinion at ang nais ng kabataan na walang muwang na siya ay makatulad o mapabilang sa nakararami niyang kaibigan. Ito ay isang katotohanang hinaharap ng lahat ng teenagers. Kaya nga't sila ay nabubuhay sa gitna ng panganib at nagbabala. Ang Proverbs chapter 22 verse 3 ng ganito, "The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it." Ang isang matalinong tao ay nakikita ang panganib na kanyang hinaharap at pinipili niyang iwasan ito at patuloy na lalakad sa matuwid na landas. Ngunit hindi ang simple ones o yung walang alam. Kanyang binabaliwala ang panganib na kanyang hinaharap. Siya ay patuloy na iinom ng alak hanggang malasing sa kabila ng alam niya na siya ay magmamaneho pa uwi. Ilang kabataan ang nagbuwis ng kanilang buhay dahil sa hindi nila nakita ang panganib na nagbabadya ng pagmamaneho ng lasing. Ito ang mga uri ng teenagers na tinatawag ng Bible na walang alam, simple ones. Napakarami ng ganitong teenagers sa ating kapaligiran. Kinakailangan nilang maturuan, kinakailangan nilang matuto ng makadiyos na karunungan. Ngayon, tingnan naman natin ang ikalawang uri ng teenager sa talata. Ang manunuyang teenager, the scoffer. Ikalawang bahagi ng verse 22. Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kung ang walang alam na teenager ay hindi naturuan, magiging manunuya siya sa katagalan. Kasiyahan ng isang manunuya ang mang-insulto o manghamak ng kapwa. Sa mga paaralan, sila yung mga tinatawag na smart aleck. A smart aleck is defined as a person who is irritating because they behave as if they know everything. Tayong mga Pilipino, ang tawag natin doon ay nagdudunong-dunungan. Samantala sa business world, ang tawag sa kanila ay cynic. Ang isang cynic o mapangutyang tao ay masyadong makasariling tao. Ang pawang nag-uudyok ng lahat ng kanyang gagawin ay para lamang sa kanyang pansariling ikasisiya. Wala sa bukabularyo niya ang salitang magparaya, to give way. Walang mahalaga sa kanya kundi ang sarili niyang opinyon. Alam kong kayo ay sasang-ayon na madaming ganitong uri ng tao na atin ang nakilala. Sila ang tinatawag sa Bible na mahirap maabot ng Ebanghelyo. Kalawang Peter, chapter 3, verse 3. Knowing this, first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires. Ang kanilang buhay ay naging isang matibay na muog na pinaghaharian ng diablo at kasalanan. They are the devil's delight. Ayaw na ayaw ng mga kabataang ito na sila ay pinapaalalahanan at tinatanggihan ang pagtutuwid. It is easy to teach the simple ones, but it is hard to teach a scoffer. Proverbs chapter 13 verse 1. A wise son hears his father's instruction, but a scoffer does not listen to rebuke. Kapag ang walang alam na teenager ay naging manunuya na, ang kakayahan niyang matuto o maituwid ay napakahirap na, pagkat napatigas na ng kasalanan ang kanilang saloobin at puso. Madali naman makilala ang isang manunuya, pero mahirap mo siyang mapadinig ng iyong mga sasabihin. Sabi nga, pagkausap mo sila, para kang nakikipag-usap sa pader. Ilang mga talata pa sa Proverbs ang nagbubunyag ng kanilang mga katangian. Sa Proverbs chapter 15 verse 12, sinabi dito, "A scoffer does not like to be reproved, he will not go to the wise." Ayaw na ayaw ng isang mangungutya na siya ay tinutuwid o pinapangaralan.
Huwag ninyong asahan na ang isang manunuya ay hihingi ng tulong o advice sa inyo. Sila yung taong walang pakikinggang advice o payo, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang kanilang buhay. Samantala sa Proverbs chapter 9 verses 7 to 8, ganito naman ang sinasabi. Kung sasawayin mo ang taong nangungutya, iinsultuhin ka niya. Kung sasawayin mo ang taong masama, sasaktan ka niya. Kaya huwag mong sasawayin ang taong nangungutya sapagkat magagalit siya sa iyo. Sabayin mo ang taong marunong at mamahalin ka. Kung inyong susubukan na ituwid ang isang manunuya, ay iinsultuhin ka pa noon at pagsasalitaan ka pa ng masasakit na pananalita. Alam kong lahat tayo ay nakadinig na ng mga kabataan kung paano sumagot ng walang modo sa kanilang mga magulang. Sabi nga sa talata, pag pinangaralan mo sila pa ang galit, sila pa ang mataas ang boses, at may kasama pang pandidilat ng mga mata na para bang gusto kang sakmalin. Para sa isang manunuya, ang mabuti at ang mga makadiyos ay kanyang kaaway. May tinatagong galit siya sa mga taong may otoridad sa kanila. Galit sila sa kanilang mga teachers, sa kanilang paaralan. Galit sila at kinaiinisan din nila ang kanilang sariling mga magulang. Inis din sila kay pastor at kanilang Sunday school teachers. Kung kayo ay may anak na teenager, tanong niyo bakit ayaw nilang umattend ng Sunday school o ano pa mang pag-aaral ng Bible. Nakasisiguro ako ng ilan sa ating mga nabanggit kanina ang dahilan kung bakit sila walang interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At kung magpapatuloy ang isang mangungutya sa daan ng kanyang nilalakaran, he or she is destined for destruction. Proverbs chapter 13 verse 1. Whoever despises the word brings destruction on himself, but he who revere the commandment will be rewarded. Totoo, mahirap nang maabot ng katotohanan ang isang mangungutya. Ngunit ako ay naniniwala na walang matigas na puso na di kayang palambutin ng salita ng Diyos. Kaya't may pag-asa pa rin akong nakikita sa mga mga kabataang tulad nila. Ngayon, tingnan naman natin ang ikatlong uri ng teenager sa ating talata. Ang hangal na teenager. Ikatlong bahagi ng verse 22. Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Ang mga walang alam o yung simple ones at ang mangungutya, scoffer ay makikilala sa kanilang mga ginugusto. Ngunit ang hangal ay nakikilala sa kanyang kinapopootan. Ang hangal ay napopoot sa karunungan ng Diyos. Samantala sa Proverbs chapter 1 verse 7, ganito ang ating mababasa. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Super hirap mabot ng hangal pagkat kinamumuhian na niya ang karunungan ng Diyos. Sa ating panahon, maraming mga bansa o grupo ng mga tao tulad ng mga LGBT na makikita natin na sinusunog ang Bible publicly. Pagkat galit at napopoot ang mga ito sa mga katotohanan na nilalaman nito. Sa dahilan na salungat sa turo ni Jesus ang kanilang way of living. Proverbs chapter 14 verse 9. Baliwala sa mga hangal ang makagawa ng kasalanan, ngunit ang taong matuwid ay gustong maging kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, kahit lantaran na sa publiko ang kasalanan nila, baliwala sa kanila at ikinalulugod pa nila makita ang iba na gumagawa din ng kasalanan publicly. Kitang-kita sa entertainment industry ang kanilang pangungutya sa ikapitong utos ng Diyos sa lumang tipan. You shall not commit adultery. Nababasa natin at nadidinig sa balita ang mga iniidolo ng mga kabataan na mga kilalang artista at mga singers kung papaano sila
magpalit-palit ng kanilang mga asawa o kinakasama. Proverbs chapter 15 verse 21. Ang taong walang pangunawa ay nagagalak sa kamangmangan, ngunit ang may pangunawa ay namumuhay ng matuwid. Hindi lamang na hindi na siya nahihiya sa kasalanan na lantaran niyang ginagawa, kung hindi, ito ay kanyang ikinagagalak pa. A fool is a person whose moral sense is so destroyed. He is so perverted that he cannot tell the difference between good and bad. Isaiah 5:20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Samantalang sa Proverbs 17:10 ay ganito ang sinasabi, sa isang saway lang natututo ang taong may pangunawa, ngunit ang taong mangmang o hangal ay hindi natututo, hampasin mo man ng walang awa. Ang isang hangal ay di na nating kayang maabot pa, anuman ang ating gawing pagsisikap. Kapag ka ang isang tao ay naging hangal na, he has crossed the line. Ang tanging magagawa na lang natin sa kanya ay ipanalangin at baka siya ay kahabagan pa ng Diyos at iligtas sa kanyang abang kalagayan. Sa pagkakataong ito, matapos natin makilala ang tatlong uri ng mga bata o kabataan sa ating mga nabasa mga talata, ang tanong, ano ang ating magagawa? Paano natin gagabayan ang walang alam? Proverbs chapter 1 verses 1 to 4. Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan. Maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Sa pamamagitan din ito'y magiging disiplinado ka dahil ituturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama at pagiging makatarungan. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabata ay magtuturo ng tamang pagpapasya. Ang unang dapat gawin, magsimula ng maaga. Nasa sinapupunan pa lamang ang bata ay dapat ipinapanalangin na at ipinagkakaloob na sa Panginoon ng bata. Simulaan ang pagtuturo ng salita ng Diyos habang bata pa lamang inyong anak. Isang Christian psychologist na nagsabi na mayroong 5 mahalagang bagay ang dapat matutuhan ng mga magulang. Pag-ibig, disiplina, tiyaga, pagiging halimbawa, at pangunguna o leadership. Ang mga ito ay involved sa pagpapalaki ng bata. Ikalawa, maging mabuting halimbawa. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Dahil ang simple ones ay bukas na bukas ang kanilang kaisipan para tumanggap ng mga katuruan, ang pagpapakita ng magandang halimbawa sa kanila ay tatatak o ukit sa kanilang murang kaisipan. Ikatlo, magpataw ng parusa sa maling nagawa. Proverbs 19:25. Ang mapanuya ay dapat parusahan para ang mga katulad niya ay matuto na maging marunong. Ang nakauunawa ay lalong magiging marunong kapag pinagsasabihan. Sa talatang ito, hindi sinasabi na parusahan ng walang alam o yung simple ones, kundi parusahan ng mapanuya. Dapat kasing makita ng isang walang alam na ang mapanuya ay napaparusahan. Dapat niyang maunawaan ang maling gawa ay may katapat na parusa. Kapag ka nakita niya na walang natatanggap na parusa o nakalulusot ang maling gawain, papasok sa kanyang isip na pwede palang hindi maparusahan ang paggawa ng mali. Ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa mga teenager ay ang pagkakaroon ng isang mapagpahintulot na lipunan kung saan hindi nila nakikita ang mabilis na pagpataw ng parusa sa mga nagkakasala. Kitang-kita natin ang epekto nito sa ating lipunan ngayon.
Ang mga guilty na korap na politiko ay patuloy na nakalalaya, walang napaparusahan, kaya't ang buong kultura ng paglilingkod bayan ay masama dahil walang napaparusahan. Kung mayroon man agad nabibigyan ng pardon. Kaya't mahalaga na makita ng walang alam ng simple ones na mapapahamak ang taong magpapatuloy sa kasamaan. Proverbs chapter 22 verse 3. Ang taong may pangunawa ay umiiwas kung may panganib, ngunit ang hangal ay sumusuong sa panganib kaya napapahamak. Ika-4, kilalanin ang kanilang mga kaibigan. Proverbs chapter 13 verse 20. Whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Tulungan ninyo silang iwasan ang mga kabataang mapanuya at mga hangal. Kung hahayaan ninyo ang inyong simple ones na teenager ay mapabarkada sa mga manunuya at hangal, di magtatagal ay matutulad sila sa kanila. Teenagers are very susceptible to peer pressure, whether it is good or bad. Gabayan at turuan ang inyong mga teenagers na anak na mamili ng mga kakaibiganin sa eskwelahan o sa lugar na inyong tinitirhan. Encourage nyo na ang inyong mga anak na isama sa inyong tahanan ang kanilang mga kaibigan upang kayong mga magulang ang kumilati sa kanila, maging mapagmatyag kayo sa kanilang mga kilos at pananalita. Kapag nakita ninyo na may dapat na iwasan sa kanyang mga kasamahan, agad na kausapin ang inyong anak at ipaliwanag kung bakit niya kailangan iwasan ang taong iyon. Ngayon naman, paano matutulungan ng isang manunuyang teenager? Una, tandaan na ang pagsermon sa isang manunuya ay walang gaanong epekto. Proverbs 15 verse 12. Ang taong nangungutya ay ayaw na ng sinasaway. Ayaw ding tumanggap ng payo mula sa taong may karunungan. Iwasan na sermonan ang isang manunuyang teenager. Kalawa, huwag itulak sa galit ang isang manunuya. Ephesians 6:4. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Iwasan na kausapin sila ng mainit ang inyong ulo, pagkat siguradong mauuwi lamang sa sigawan at lalo lamang mapapalala ang sitwasyon. Humanap ng magandang pagkakataon sa pakikipag-usap. Mga pagkakataon na parehas kayong nasa magandang mood. Makatutulong na manalangin muna bago kausapin ang isang mapanuyang kabataang anak. Sabi nga, may pagkakataon to talk less and pray and love more. Huwag ninyong pagtakpan ang kanilang kamalian, bagkus hayaan ninyo na kanilang harapin ang consequences ng kanilang maling gawa. Proverbs 19:25. Ang mapanuya ay dapat parusahan para ang mga katulad niya ay matuto na maging marunong. Ang nakakaunawa ay lalong magiging marunong kapag pinagsasabihan. Ipataw sa kanila ang nararapat na parusa sa kanilang kasalanang nagawa. Sa mga bata, paluin kong kinakailangan. Proverbs 13:24. Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. A word of advice sa mga magulang. Kapag teenager na ang inyong anak, hindi na dapat ito pinapalo o binabatukan tulad ng nakikita kong ginagawa ng maraming magulang. Maraming paraan ng pagdidisiplina sa kanila tulad halimbawa na inaalis ang mga pribilehiyo. No internet, no going out with the barkadas, etc. Napakarami pang ibang pwedeng gawin at maaaring pag-usapan ninyong mag-asawa. Sa pagtatapos, nais kong basahin ang Proverbs 22:6. Ituro sa bata ang tamang pag-uugali at hindi niya ito malilimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Nawa tayong mga magulang, mga nakatatanda ay maging tapat sa responsibilidad na ibinigay sa atin ng Panginoon Diyos. Let us continue to seek God's wisdom in raising the second and even the third generation ng ating mga sambahayan sa daang inilaan ng Panginoon
na ating dapat lakaran. Pagpalain muli ng Panginoon ang ating mga natutuhan mula sa kanyang banal na salita. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaating lahat.